Kasi God is good talaga. He knows talaga kung ano ang mangyayari sa kaniyang mga anak, eh. Kaya mayroon niyang ganyan, gift. Kaya lang sabi ko po yung Galatians, chapter 5 verse 22, yan po ay package po na matatanggap ng isang tao. At hindi lang po yan 'pag ang tao ay totoong born again, hindi lang po iyan ang matanggap, makakatanggap din po yung sinasabing gift of the Holy Spirit. Automatically yang sa Galatians, mga kaibigan, yung sa gift of the Holy Spirit, bawat totoong anak ng Diyos ay meron pong makamit niyan. Yan po ang sa aking paniniwala at pangunawa po. Kasi mga ebidensya po yan, eh. Pero sabi nga, naniniwala din ako na puwedeng ipeke yan. Ipeke ng mga taong gustong mag, magmamataas na kunwari meron silang gift na matatanggap. Mapeke talaga itong gift of the Holy Spirit kasi maraming magagaling magsalita sa salita ng Diyos dahil, matalino sila, may natural na talino sila, 'no, nung mula pagkabata. So, magbasa lang sila maunawaan po nila 'yan, may talino sila, eh. Pero hindi 'yun gift of the Holy Spirit. Wala sa kanila yung puspos na banal na espiritu kaya puwede nilang gamitin ang salita ng Diyos para lang po sa mga taong lalo na mga masabi nating walang alam sa salita ng Diyos, yung mga ignorante po 'no, sa salita ng Diyos, ay lang nila. Kaya nga nababasa ko rin 'yun, eh, hindi ko lang matandaan kung saan na may mga taong magaling magsalita ngunit walang puspos na banal ng Espiritu Santo. Kaya nga po ibinahagi ko, nabasa ko po kasi 'yan, eh, dito din po sa Bible. Kaya yan yung mga lang po na mga tao, mga kaibigan. 'Pag ang tao na totoong nagsasalita na merong puspos na banal na espiritu, ay taos-puso po yang nagbabahagi sa salita ng Diyos na kahit wala po silang mapakinabangan, wala po silang perang makamtam, mga kaibigan, mga financial. Ang minimithi po nila doon ay maligtas po ang tao at magkaroon ng connection sa Diyos. Yun po yun. Kagaya ni Pablo, yan po yung isa sa mga minimithi niya na maligtas ang kaluluwa ng tao. Kaya tingnan niyo po ng mabuti. Suriin niyo po ng mabuti yung mga ngaralin niyo. 'Pag ini-insert na po yung mga tungkol po sa mga material na bagay, magiging aware na po kayo, mga kaibigan, na hindi niyo pa nakamit yung totoong conviction na I am really born again or I am really saved, I am really filled with the Holy Spirit, yung mga ganyan. Kung wala kang ganyan pa sa puso mo, sa pagkatao mo, sa buhay mo, sa sarili mo, inside you, mag-question ka na, maging aware ka na sa iyong mga ngaral na bakit hindi mo yan nakamit yan, yung connected sa Panginoon po. Your soul, your spirit become one, no? The Spirit of God. Dahil 'pag meron na yang unity, mo talaga na you are one child of God. Maunawaan mo po siya, mga kaibigan, and hindi ka na po mag-depend masyado sa mga tao, kundi you defend God at ikaw na po mismo magsasaliksik kasi gusto mo yung true relationship na sinabi ni Jesus na, I know my sheep and my sheep knows me. 'Di ba, mababasa po natin 'yan sa John chapter sa 27. Sinabi po niya, mga kaibigan. 'Yan ang isa sa mga references ko na magkaroon ng good relationship ang tao sa ating Panginoon. Ayon dito po sa John Juan chapter 10, kabanata 10, verse 27. Saan ko nga?
kung hindi po ako nagkamali. Ito po, mabuti naalala ko. Sabi ito, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, kilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. O, di ba? Basahin ko nga mula dito sa mga kaibigan. Sabi dito ito maganda kasi ito eh. Sa 25 hanggang 30 kasi maganda po ito mga kaibigan, ano? Juan kabanata 10, versikulo 25 hanggang 30. Sabi dito, sumagot si Jesus sa kanila, sinabi ko na sa inyo kung sino ako, pero ayaw naman ninyong maniwala. Ang mga ginagawa kong himala sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatunay kung sino ako. Ngunit ayaw niyong maniwala sa akin dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. O, di ba? Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, kilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. O, di ba? Di ba maganda mga kaibigan na magkakilala talaga, merong relationship talaga. Kaya pag sabihin ng ibang mga ngaral na hindi totoong may relationship kay Jesus Christ, kasi si Jesus Christ hindi pumunta kahit sa saang mga lugar. Mali po 'yan mga kaibigan, na hindi ano po ako, tutol po ako diyan. Kaya sa isang mga ngaral na 'yan nung narinig ko po, nag-share po ako do'n, pero nag-share din po ako sa aking natutunan kung paano magkaroon ng good relationship ang tao at sa ating Panginoong Hesus. At ito yung mga katibayan ko sa mga sinishare ko po, itong nandito po nakasaad sa Bible mga kaibigan. At kahit sa isipan ko lang din, sa akin lang din, sa aking isipan, puso, no? Kahit siguro wala itong Bible, kasi bakit yung iba nga hindi sila Christian pero they have connected kung saan sila sumampalataya, 'di ba? Hindi ko na alam kung saan sila nagdasal or saan sila humingi ng ganang mga kakayahan ba. Meron nga silang mga relasyon How much more tayo, 'di ba? Siguro kahit hindi ko 'to naranasan, hindi ko nabasa itong salita ng Diyos, pagbabasihan ko na lang po yung nangyari sa akin, kung paano ko po naranasan yung mga bagay na hindi talaga yun karanasan mula sa tao, na kung paano ako binago ng Panginoon. Kung paano napawalang sala yung kasalanan na ginawa ko po. And then kung paano po nawala yung mga naranasan ko, yung sakit ng ulo ko, binigyan ako ng peace of mind. Kaya yun na lang, sa experience na yun, kanino yun at sinong nagpabago ng aking kasalanan. Pero yun nga, no, kailangan talaga natin magbasa sa salita ng Diyos, kasi kung wala din tayong alam sa salita ng Diyos, hindi din natin mapatunayan kung sino ang nagbago sa atin, 'di ba? Parang questionable, binago ako, pero hindi mo masagot kung sino kasi wala tayong alam. Kaya kailangan talaga natin magbasa sa salita ng Diyos mga kaibigan. At 'wag po tayong mag